Linisin mo na yon, dali na. Babayaran naman kita, ang dami mo pang arte. Sabi na huwag niyo muna akong kausapin! Sinasabing ang mga ikinikilos ng mga kaluluwang nananatili sa lupa ay nakadepende sa kanilang mga karanasan noong buhay pa. Halimbawa, ang iba ay nagiging mapanakit kung namatay ito ng may galit. Meron namang iyak ng iyak dahil pumanaw ng may matinding lungkot sa puso. Subalit, alam niyo bang meron ding mga kaluluwang nagpapakita ng masidhing takot? Takot sa mga taong nagdulot ng pasakit sa kanya noong nabubuhay pa. Takot na hindi niya nagawang iwan at patuloy na gumagambala sa kanya maski sa kabilang buhay. Sa episode ngayong araw, ating pakinggan ang kwento ni Jeremy. At alamin natin ang masahol na dinanas ng kanilang kasambahay sa kanyang mga magulang. Pakinggan kung paano literal na kumapit ang trauma hanggang sa kaluluwa ng pobreng dalaga. Dito lamang sa kwentong Takip Silim. Kumusta, Miss Anne? Binabati ko rin po ng magandang araw ang lahat ng listeners ng kwentong Takip Silim. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jeremy. 42 years old at nakatira ngayon dito sa Ilocos. Itong ibabahagi ko ay nangyari noong binatilyo pa lamang ako, taong 1996. Doon ito naganap sa lalawigan ng Bulacan, kung saan ako lumaki. Tungkol ito sa sinapit ng kaawa-awa naming kasambahay na tawagin na lang natin na si Ate Neneng. Kasambahay naming pinagmalupitan ng husto ng aking mga magulang. Pangmamaltratong patuloy na pinagdurusahan ni Ate Neneng hanggang sa kabilang buhay. Miss Anne, bandang Pebrero taong 1996, dumating sa amin sa Bulacan si Ate Neneng. Nasa 20 anyos na po siya noon, kung hindi ako nagkakamali. Nirekomenda siya sa amin ng isang kakilala ni Daddy Roman. At galing pa pala ito sa Visayas. Ako pa nga ang nagbukas ng gate pagkarating niya. Tsaka pinapasok ko agad sa sala para makausap ni na Mommy Aida. Mami, siya na po yata yung sinasabi ni Daddy na pinapunta ng kumpare niya. Maupo ka. Salamat po, ma'am. Ikaw ba si Neneng? Opo. Pinapunta po ako rito ni Mr. Flores. Kailangan niyo raw ng kasambahay. Oo, bali. All around ang magiging trabaho mo. Tagalinis, tagalaba, tagaluto, pamamalengke, at iba pang mga gawain. Pangkaraniwang mga gawaing bahay lang naman, pero ikaw lang mag-isa ang kasambahay namin ngayon. Kaya mo ba? Kaya naman po.
sanay naman ako sa mga gawaing bahay sa probinsya namin. Kung hindi ninyo na itatanong, Hindi ako interesado. pasensya na po. Handa ka na bang magsimula agad? Opo. Handa na po ako. Sige, dalhin mo na yung gamit mo sa magiging kwarto mo. Yung pintong dilaw sa may likod ng bahay. Magpahinga ka na ng 2 o 3 oras. Mamayang 5:00, bumangon ka na at nang maituro ko sa iyo ang magiging trabaho mo. Sige po, ma'am. Ituturo ko na po ang kwarto niya, Mami. Wag na, Jeremy. Wala namang ibang kwarto ron sa likod. Mahinang utak lang naman ang hindi makakahanap nun. Miss Anne, aaminin ko, mata pobre ang mga magulang ko. Masakit magsalita at matataas ang tingin sa kanilang mga sarili. Ako naman ay typical na rich kid noon. Hindi man mata pobre, ngunit materyoso at may kayabangan din. Mahilig akong magpasikat sa kahit kaninong tao. Tsaka gusto ko malinis palagi ang tingin sa akin ng iba. Kaya naman, alam kong hindi magtatagal si Ate Neneng sa bahay. Alam ko nang mag-aalmusal ito ng pangiinsulto ni na Mommy at Daddy. Alam ko nang mabubugbog ito sa mga gawaing bahay. Kung sa bagay, wala rin namang nagtatagal na kasambahay sa amin. Pinakamatagal na siguro ay 3 buwan lang. Subalit, ipinagtaka ko ang napapansing pagiging mapagtimpi ni Ate Neneng. Sir, ma'am, naplantsa ko na po ang mga damit ninyo. Pati ang mga damit ni Sir Jeremy tapos na rin po. Yung kotse, nilinis mo na ba? Ay, hindi pa po, sir. Tsaka, hindi ko pa po nasusubukan maglinis sa sakyan dati. So, magpapalusot ka, ganon. Ano kung hindi mo pa nasubukan? Madali lang naman yan eh. Linisin mo na yon, dali na. Malilate kami sa party dyan sa pagiging makupad mo eh. Sige po, ma'am. Bilis na! Para ka matandang uugod-ugod, ang bagal mo! Kahit nahagisan na ng makapal na libro ni Mommy sa ulo, nanatili pa rin nakayuko at kalmado si Ate Neneng. Tahimik lang itong naglakad papuntang garahe. Ang kaso nga lang, naulit pa ng naulit ang ganoong trato ng mga magulang ko sa kasambahay. Sinubukan ko namang kausapin sina Daddy. Ngunit sinasabi lang nila sa aking hindi namin kauri ang mga pulubi. Oo, mayabang at materyoso ako. Pero hindi naman kasi ako masamang tao para matiis ang pananakit sa iba. Hindi ko nga akalaing may ititindi pa pala ang pagiging masahol ng mga magulang ko. Isang gabi, pasado 11:00 na nakauwi si Daddy. Tulog na si Mommy noon. Sakto namang nagising ako nang pumarada ang kotse sa garahe. Nang sumilip ako sa bintana, napansin kong pasuray-suray ang paglalakad ni Daddy Roman papunta sa may likod ng bahay. Nagmasid pa ako. Hanggang sa nakita kong
huminto siya sa may pinto ng kwarto ni Ate Neneng. Kitang-kita ko sapagkat nasa baba lang ng silid ko ang kwarto ng kasambahay. Doon na ako bumaba at palihim na nagmasid. Naabutan kong binubuksan ni Daddy ang pinto gamit ang duplicate na susi. Kumabog ang dibdib ko. Pumasok si Daddy at sinara ang pinto. Pinagpawisan ako ng malamig nang lumapit ako sa kwarto. Walang bintana at madilim. Kaya wala akong magawa, kundi ipiid ang tenga ko sa pinto. Sir, ano pong ginagawa? Shhh! Huwag kang maingay. Sir, ano pong ginagawa niyo rito? Huwag ka sabing maingay eh. Maglalaro lang tayo. Sir, wag po, sir. Wag po. Wag. Huwag ka sabing maingay eh. Babayaran naman kita, ang dami mo pang arte. Hayop, Dad. Anong nakain mo? Jeremy, anong ginagawa mo dyan? Mami, Napakadilim ng gabing yon, Miss Anne. Pinilit pasukin ni Mommy ang kwarto ni Ate Neneng. Doon ay tumambad sa amin si Daddy na nag-aangat pa ng pantalon at ang kasambahay na hubot-hubad na nakasiksik sa isang sulok. Ma'am, tama na po, ma'am. Hindi kang babae ka! Napakakati mo! Alam mo nang may asawa yung tao, nilalandi mo pa, hayop ka! Ma'am, wala po akong kasalanan. Si Sir po. Manahimik ka! Mami, tama na po. Huminahon po kayo, Mami. Huwag mong sabihin pati ikaw ay ginayuma rin ng taga-bukid na to, Jeremy. Huwag kang makikialam. Walang habas na binugbog ni Mommy si Ate Neneng. Sinabunutan, pinagsasampal at hinampas ng kung ano-ano. Inuntog din niya ang ulo nito sa sementong dingding ng kusina. Dahil nga ulo ang napuruhan, kaya nagdugo ito ng husto na bumahid pa sa puting dingding. Tumigil lang si Mommy ng lupaypay ng nakasalampakang kasambahay sa lapag. Tutulungan ko sana pero pinapunta na ako ni Mommy sa kwarto ko. Ayaw niyang makialam ako. Ayaw niyang akitin din daw ako ng kasambahay. Hindi ako nakatulog noong gabing yon, Miss Anne. Hindi ko kasi sukat akalaing ganoon pala kasahol ang mga magulang ko. Paggising ko pa nga kinaumagahan, lalong sumakit ang ulo ko nang makita si Ate Neneng. Hindi na makapaglakad ng maayos. Good morning po, Ate Neneng. Ay, kayo pala, Sir Jeremy. Good morning po. Ate naman eh. Para kayo nakakita ng multo. Ate, kamusta na po? Bakit parang hirap po kayong maglakad? Tinamaan kasi yung tuhod ko kagabi. Kaya ayun. Ay, ba't ba ganun si na Mami? Ay, Sir Jeremy, maligo na po kayo. Layo na kayo sa akin. Baka mapagalitan kayo ni Ma'am. Ha? Bakit naman? Sige na po.
Iwan niyo na po ako. Sige na po. Tuluyang nagbago si Ate Neneng, Miss Anne. Palagi na itong nanginginig sa takot at sobrang naging magugulatin. Madalas ko rin siyang nakikitang nagpipigil ng luha. Minsan pa nga, nakikita ko talaga siyang umiiyak ng patago. Ramdam kong gusto na niyang umalis at umuwi. Pero hindi niya magawa. Malayo kasi ang kanila. Sa Visayas pa. Dagdag pang hindi niya nakakausap ang kanyang mga mahal sa buhay. Kasi wala pang cellphone at internet noong mga panahong yon. May telepono kami, pero walang ganoon sa baryo nila. At dahil nga bumabagsak na ang kalusugan ni Ate Neneng, bumabagal na ang kanyang pagkilos sa bahay. Madalas na rin siyang nagkakandamali-mali sa mga gawain. Ang resulta, lalo siyang pinag-iinitan ng mga magulang ko. Mas madalas siyang nasasaktan, ni hindi na gumaling ang kanyang tuhod. Palagi ko nang naririnig ang kakaiba niyang yabag kapag dumadaan sa labas ng kwarto ko. Mabigat ang tapak ng kanang paa, samantalang nakasadsad sa sahig ang kaliwa. Hanggang isang gabi, mainit ang ulo ni Mommy nang umuwi. Natagalan ka yata, Aida. Buti na lang, kakaluto lang nitong nilagang baboy. Pag hindi ka pa dumating, hihigop ka talaga ng malamig na sabaw. Init ang ulo ko, Roman. Huwag mo muna akong buwisitin, pakiusap lang. Ano ba kasing nangyari? Problema sa inventory. Ang daming nawawalang stocks. Tapos sumabay pang ilang problema sa mga pisanteng empleyado. O siya, kumain ka na dyan. At nang mahimasmasang ka. Ano ba naman, Neneng? Aanga-anga ka na naman eh. Napakamahal ng basong yan tapos babasagin mo lang. Ma'am, pasensya na po. Pasensya na po. Purgang-purga na ako sa'yo, malanding inutil ka. Walang kaabog-abog na binuhos ni Mommy kay Ate Neneng ang malaking mangkok ng napakainit na sabaw. Sumunod ang nakasanayan ng eksena sa bahay. Binugbog na naman ni Mommy ang kasambahay habang si Daddy ay nainis nang madistorbo ang kanyang hapunan at agad na umalis. Pinilit kong pigilan si Mommy pero ayaw talaga niyang paawat. Sa halip, pinapunta lang niya ako sa kwarto at kinandaduhan sa loob. Dinig sa buong bahay ang palahaw ng kasambahay at paninigaw ng Mommy ko. Pilit kong kinakalampag ang pinto, pero hindi ko talaga mabuksan. Tumagal pa ng halos 1 oras ang malagim na tagpo. Hanggang sa tumahimik na rin. Narinig ko na lang na nagsara ang back door. Tapos, pumasok na ang kasambahay sa kanyang silid. Miss Anne, bagamat mahina na ang pandinig ko, dinig ko ang pag-iyak ni Ate Neneng. Nasa ibaba nga lang kasi ng kwarto ko ang kanya. Pinakinggan ko itong maigi. Tsaka napansin kong nahihirapan siyang huminga at paubo-ubo. Matagal siyang humagulgol ng tuloy-tuloy. 1, 2, o 3 oras, hindi ko na matandaan. Basta,
Namalayan ko na lang na 2:00 na ng madaling araw nang matahimik ang kawawang kasambahay. Ate? Ate Neneng? Ate? Hinahanap na po kayo ni na Mami. 7:00 na po eh. Di pa po kayo lumalabas. Ate? Ate? Wala pa rin ba, Jeremy? Ano bang nangyayari sa batugang yan? Baka naman po hindi makakilos dahil sa sakit ng katawan, Mami. Napasobra po kayo. Tahimik! Tumabi ka't bubuksan ko ang pinto. Talagang kakalbuhin ko na yung tamad na yan. Oh, Neneng! Ano ba't nakahilata ka pa rin dyan? Talagang hindi mo ako sinasagot, ha? Neneng! Neneng! Mami, hindi po kaya... Hindi nga ako nagkamali, Miss Anne. Patay na si Ate Neneng nang umagang yun. Tiningnan ko siya na nakahiga sa kanyang papag. Punit-punit ang damit. Puno ng latay ang buong katawan. At namamaga ang mga mata. Sinabi ko kina Mommy na ipaalam na agad sa mga kamag-anak ni Ate Neneng ang nangyari. Pwede naman kaming magtanong sa kaibigan ni Daddy na nagpapasok sa kasambahay sa amin. Pero lumutang ang nakakangilong karuwagan ng mga magulang ko. Napilit nilang tinatago sa pagiging mapagmataas. Ayaw daw nilang mabahiran ang kanilang reputasyon. Kahit ang totoo ay ayaw lang talaga nilang makulong. Kaya ang ginawa nila, inilibing nila ang kasambahay sa bakuran namin. Sa may likod ng bahay. Doon sa tapat ng kwarto nito. Anak, intindihin mo naman. Wala na kaming mapagpipilian ng daddy mo eh. Alangan namang hayaan lang naming makulong kami. Gusto mo ba yon? Huwag niyo muna akong kausapin. Anak naman, makinig ka muna. Sabi na huwag niyo muna akong kausapin! Buong araw akong nagkulong sa kwarto noon. Napakagulo ng isip ko. Kasi alam kong maling-mali ang ginawa ng mga magulang ko. Pero di ko naman alam kung anong gagawin. 15 anyos pa kasi ako noon. Kaya hindi ako makapagpasya kung paano ako lalapit sa mga pulis. Natatakot din akong maiwang mag-isa sa bahay kapag nakulong sila. Lumipas ang tanghali nang hindi ako lumalabas para kumain. Kinakatok ako ni na Mommy pero hindi ko sila pinagbubuksan. Nakatulala lang ako sa kama habang gumugulong ang hapon. Hanggang sa tuluyan ng lumubog ang araw. Subalit, napamulagat ako ng bangon nang may marinig ako mula sa labas ng pinto. Kakaibang mga yabag. Mabigat ang isang tapak habang sumasadsad sa sahig ang isa. Nanayo ang mga balahibo ko. Pinilit kong bumangon at pumunta sa pinto. Kahit nanginginig ang mga kalamnan ko. Binuksan ko ng bahagya ang pinto.
Ate Neneng? Ate Neneng, kayo po ba yan? Guni-guni. Pero sigurado talaga ako sa narinig ko eh. Yabag talaga ni Ate Neneng yun. Gutom lang siguro ako. Makakain na nga lang muna. Bumaba nga ako para magpunta ng kusina, Miss Anne. Tahimik naman ang bahay. Kaya inisip kong umalis sina Daddy at Mommy. Dahan-dahan lang akong humahakbang sa hagdan. Kasi hindi pa rin nawawala ang kaba ko. Pakiramdam ko talaga noon. Naroroon pa rin si Ate Neneng sa paligid. Nang makarating ako sa bungad ng kusina, sinindihan ko ang ilaw. Miss Anne, nanlaki ang mga mata ko nang makita ang bahid ng dugo sa isang bahagi ng sementong dingding. Doon, sa mismong pinaguntugan ni Mommy sa ulo ng kasambahay. Ang sahig naman ay may bahid ng hindi ko matukoy na likido nung una. Akala ko tubig. Pero medyo iba kasi ang kulay. Sinausaw ko ng konti ang hintuturo sa likido at inamoy. Lalo akong nanginig nang matauhang sabaw yun ng nilagang baboy. Jeremy, anak. Buti naman at lumabas ka na rin. Nag-alala kami sa'yo. Kumain ka na ba, Jeremy? Ano ba't nakatulala ka? Mami, Daddy, andito siya. Nandito si Ate Neneng. Anong nangyari dito? Natigilan sina Mommy at Daddy nang makita ang dugo sa dingding, pati na ang sabaw sa sahig. Lalong sumidhi ang kilabot namin nang biglang bumukas ang back door sa may kusina. At unti-unting pumasok si Ate Neneng. Napaatras kaming tatlo. Lumingon sa amin ang multo. Miss Anne, napamaang ako nang makitang putok ang isang bahagi ng ulo ni ate. Puno ng latay ang buo niyang katawan at namamaga ang mga mata. Nang makita niya kami, agad siyang nanginig at bumakas sa kanyang mukha ang takot sa mga magulang ko. Yumuko ito, animoy nagmamakaawa. Sumiksik sa may gilid ng pinto at tinakpan ang mukha habang umiiyak. Tama na po, Ma'am. Huwag niyo na po akong saktan. Tama na po. Ate Neneng, bakit ho kayo nandito? Ate, magpahinga na po kayo. Tama na po. Jeremy, halika na. Huwag kang lalapit dyan. Huwag kang lalapit sa impaktang yan. Umakyat na kayo sa taas! Bilis! Baka saktan pa tayo niyan. Dali na! Tama na, Ma'am. Tama na! Sumakit ang ulo ko sa napakalakas na sigaw ni Ate Neneng, Miss Anne. Kasabay ng sigaw niya ay sumabog ang lahat ng mga ilaw sa first floor. Mga ilaw sa sala, kusina at pati sa banyo. Bigla ring nabasag ang salamin sa ibabaw ng dining table at nagsiliparan ang iilang mga gamit sa kusina. Pinili
Pinilit naming makalabas habang iniiwasan ang mga gamit na hinahagis sa amin ng malakas na hangin. Lumingon pa ako sandali kay Ate Neneng at nakita kong nagngangalit na ito sa matinding galit kina Mommy at Daddy. Diretso sa labas! Bilisan nyo! Mamamatay tayo rito! Papatayin tayo ng malignong yan! Mami, ano ba? Tama na! Lalo niyong dinadagdagan ng galit ni ate! Ganyan ba talaga kayong asahol? Ganyan ba talaga kayong ademonyo? Mga hayop! Jeremy! Ligtas naman po kaming nakalabas ng bahay, Miss Anne. Pinipigilan ako ni na Mommy pero tuloy-tuloy lang akong naglakad papalayo. Ni hindi ko na nilingon ang mga tampalasan. Dumiretso muna ako sa bahay ng isang tropa ko noon at nakisuyong doon muna ako sa loob ng ilang araw. Palihim lang din akong nakikipag-usap sa isa kong ninong para makiusap muna ng konting panggastos. Makalipas ang halos isang buwan, nabalitaan kong tinangka palang ibenta ni na Daddy ang bahay namin. Subalit, nagulat na lang ako nang puntahan ako ng isang pulis sa bahay ng tropa ko. Jeremy, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. May bangkay na nahukay sa bahay ninyo. Katawan nyo ng isang kasambahay ninyo, tama? Opo, sir. Pero, paano niyo po yun nahanap? May bibili dapat ng bahay at lupa ninyo. Pero, naramdaman daw niyang may multo doon. At nalaman niyang andun lang yun nakalibing. Naaminin ko, hindi ako naniniwala sa mga ganitong kababalaghan. Pero wala eh. May bangkay na nakita sa bahay niyo. Huhulihin niyo po ba ako, sir? Depende kung ano ang kinalaman mo sa pagpatay sa kasambahay. Ayos lang po sa aking makulong, sir. Sa palagay ko kasi, mali na wala akong ginawa para pigilan sina Daddy at Mami. Pero ano? siguraduhin yung makukulong sina Mami at Daddy. Nakahanda akong maging testigo sa lahat ng kahayupan nila. Ituturo ko lahat ng pwedeng maging ebidensya. Wala na akong pakialam kahit makulong pa ako. Basta, kailangan makulong din ang mga magulang ko. Miss Anne, nakulong nga po sina Mommy at Daddy. Pwede sana akong makulong noon. Kasi wala pang juvenile justice system dati. Pero dahil tumistigo ako, hindi ako sinama sa mga kinasuhan ng mga kamag-anak ni Ate Neneng. Nang matapos ang kaso, naisip kong magpakalayo-layo na rin. Kumuha lang ako ng mga mamahaling gamit sa bahay, binenta, at agad nang bumiyahe. Ayun nga at nakarating ako rito sa Ilocos. Dito na ako tumira. At dito na rin nagkapamilya. Mahirap kasi kailangan kong talikuran ang marangyang buhay na kinamulatan ko. Pero tinanggap ko na lang na ito ang paraan ko para parusahan ang sarili. Umaasa rin na sana tuluyan ng pumayapa ang kaluluwa ni Ate Neneng. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa paglalaan ng oras sa kwento ng aking nakaraan, Miss Anne. More power sa inyo at sana'y magtagal pa
ang inyong channel. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Janelle Pable, Mayumi Makisig, Miguela Cabaya, Colette, Bernadette Arcalas, Realiza Tadle, Calambarian. Magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Alanea at Brian. Sabi ni Alanea, 3 years na akong nakikinig ng bawat storya niyo po. Mula sa pagiging chef ko noon hanggang sa nakuha ko na ang work na related sa course ko. Still, fan niyo pa rin ako na patuloy na nakikinig hanggang sa ngayon. Sabi din ni Brian, I love you, Katie. Ang gaganda ng mga story, may kapupulutan ng aral sa bawat kwento at karanasan ng iba na malaking naitutulong din sa atin para magkaroon ng idea na huwag gawin ang mali. Thank you po. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot, ito ang inyong lingkod si Miss Anne. Nagpapasalamat.